Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karibin natin, kapapasok lang, halaka, natudas na, napuruhan si Tamba. Lahat na bigla, Diyos ko, napaiyak Duterte PBBM sa biglaang nangyari. Yan mga karibin natin ang ating alamin mula po rito kay Banat Kapanig TV. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Banat Kapanig TV. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Okay, pag-usapan din po natin, ang sinisisi po ng pagtaas ng presyo ng bigas ngayon ay si Duterte na nanungkulan from 2016 to 2022. Kailan po mataas ang presyo ng bigas? Ngayon, 2024. Sino po sinisisi? Yung presidente ng 2016 to 2022. Paano lulutasin? Wala pag-asang lutasin kasi sinisi na nga yung nakaraan. Ibig sabihin, wala po sa ganun po talaga eh. Ano magagawa natin? Kayo po ba, ganun na po ba katanga ang mga Pilipino na maniniwala kayo sa katwiran na ang dapat sisihin ngayon sa pagtaas ng presyo ng bigas ngayon ay yung Pangulo no nagdaang taon? Never po. Maski po si Cory, hindi po niya sinisi sa taas ng presyo nung panahon niya grabe po talaga. Ang alam natin at pinakita ni Romualdez kasama pa yung kanyang julalay na si Erwin Tulfo, may mga hoarding ng bigas, di ba? May mga may nag-i-smuggling ng bigas. Yun yung dahilan eh. Ang sisisihin nyo, si Duterte pa rin. Wala na talagang katapusan. Wala pong inaako, no? Ayaw nilang akuin na lahat ng problema ngayon, simple lang po yan eh. Ayain nyo na yung presidente nyo na mag-resign na lang at nang lumutas na yung dating presidente kung hindi na kaya. Kasi paano malulutas ni Duterte yung problema ngayon? Diba? Kung ayaw po yung ipalutas sa yung wala kasi kayo makatwiran. Paano lulutasin yung 20 pesos o yung taas na ng presyo? Huwag na yung maging 20 pesos eh. Bumalik na lang sa mababang presyo. Ito po yung sinabi ni Tatay Dig, susuportahan ko yung chat-chat. I am comfortable supporting the president. So yun nga po mga karibin natin, no? May mga nagko-comment pa rin po hanggang ngayon dito po sa ating channel, no? Pag tinatopic po natin yung o pag nasasabi po natin yung 20 pesos na kilo ng bigas, sinasabi po nila na hindi naman daw di umano ipinangako ni PBBM yung 20 pesos ang kilo ng bigas. Ang sinabi pangarap di umano ni PBBM na pababain sa hanggang 20 ang kilo ng bigas. 'Di ba? Ibig sabihin pangarap pwedeng tuparin, 'di ba? Oh. Bakit maging pangarap man 'yan, maging hindi man 'yan pinangako, dapat pa rin po nilang lutasin kasi gobyerno po sila eh. Kapakanan po ng taong bayan ang dapat inuuna nila. Tama po ba? Sa palagay niyo po sa patuloy na pagtaas ng kilo ng bigas, nasaan na ba? 65? Kung yan patuloy pang tumaas, hindi kaya apektado ang taong bayan? Kahit nga lang tumaas ng 10 piso, di ba? Apektado na po ang taong bayan. No? Kasi parang gasolina yan eh. Mas malala pa nga sa gasolina yan eh. 'Di ba? Kasi 'di ba? Araw-araw tayong kumakain ng bigas, mga karibin natin ng kanin. O dapat sana naiisip din po nila yan. Pero ngayon tingnan niyo, sinisisi pa. No, sinisisi pa po sa nakaraang presidente yung pagtaas ng kilo ng bigas. Naku naman, mahiya naman kayo.
Tapos binabalik nila sa atin, no? Halos lahat ng vlogger, sasabihin ngayon, liton-lito na. Liton-lito na itong mga Duterte. Alam po ninyo, supporters, alam po ninyo, kayo po ang nililito. Wag, kung kayo po ang nakakaramdam ng pagkalito, aminin niyo, sabihin niyo, nalilito na kaming mga tambalus-lus vloggers. Kung ano talaga ang posisyon ni Tatay Digong. Wag po kami. Sanay po kami sa mga Duterte na hindi po namin kayang basahin kung ano yung next move ni Tatay Digong. No? O, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Yan po ba ay matagal na ngayon lang po ba ginawa ni Tatay Digong yan na pag-isipin ang lahat? Hindi po. Sanay na nga tayo, di ba? Sanay na po kami na pag nagsalita si Tatay Digong ng ganyan, hindi na po kami nalilito. Ang alam namin, may magandang balak si Tatay Digong. Kayo ang nalilito. Hindi nyo kasi alam, gusto nyo alam nyo. Sa totoo lang, nag-abang nga kayo eh. Yung iba nga sa inyo, tambalos-los vloggers, no? Ito pa ginawa. Nag-aya pa ng kapitbahay na Bisaya para i-translate sa kanila kung ano yung sinasabi ni Tatay Digong. Hindi po kami nalilito. Kayo ang nahihilo, kayo ang liton-lito kung ano yung gustong ipakahulugan. Kasi gusto nyong maunawaan eh. Hindi nyo po maunawaan. Ako nga matagal ko nang gustong Yan mga karibin natin, ako talaga gustong-gusto ko mga karibin natin na magbalik, no? Si Tatay Digong sa gobyerno, kung ano man ang posisyon ang gusto niya, di ba? Para naman mabawasan po, no? At makalaban, di ba? Ng patas. No? Kasi talagang ngayon, no? Ngayong mga panahong ito ay dinudurog po ang mga Duterte. Para naman kayo po ba mga karibin natin payag din po kayo, pabor po ba kayo na magbalik sa gobyerno si Tatay Digong, no? Para malabanan itong mga nangyayaring ito sa kanilang pamilya, sa pangalang Duterte na idinadawit sa lahat siguro ng issue, kinokonek di ba? Idinadawit pang mga Duterte, nako naman lahat po, pati kilo ng bigas, Duterte na rin ang may kasalanan. Nako talaga. O, kayo po ba? Pabor po ba kayo na magbalik sa gobyerno si Tatay Digong? Nako po, talagang magandang good news niyan. unawain mga kahulugan ni Pangulong Duterte. Kaya nga ako bilib dyan kasi hindi namin mabasa. Pero naniniwala po kami. Ang tiwala namin kay Pangulong Duterte, ang ginagawa niyan, pamumulitika para mahilo kayo. Sabihin niyo ba, namumuliti ka? Opo. Masama bang umamin? Narinig namin yun. Suportahan niyo si Sara Duterte pag tatakbo siya. Di ba? Huwag niyong ipasa sa amin. Kayo ang liton-lito. Kami, hindi kami nalilito. Kasi alam namin, at the end of the day, no, pag na-realize namin kung anong gustong gawin ni Tatay Digong, para po sa bayan yan. Di ba? Para sa ikakapanalo ng kanyang anak sa 2028 election, para sa ikapapanalo ng kanyang mga tauhan sa 2025 election. Alam na alam po namin yan. No? Kayo ba, alam nyo yun? Hindi nyo alam yun. Matagal nang ginagawa sa inyo. Ngayon lang po ba nagganyan si Ngayon lang po ba yan na ganyan si Pangulong Duterte? Matagal na po. Paalala lang natin sa mga mahihina kokote na anti-Duterte. 2016, ano sinabi ni Tatay Digong, hindi siya tatakbo. Nung tumakbo, panalo. Di ba? Kaya nung sinabi ni BP Sara, noong 2021, 2022, na hindi siya tatakbo, akala nyo tatakbo na presidente. Tapos hindi tumakbong presidente, tumakbong vice. Sino nahihilo? Kayo. Bakit kami hindi nahihilo? Nakasuporta kami. Kahit na anong gawin ni Tatay Digong, support kami. Hindi kami malilito sa suporta namin. Proven ng si Tatay Digong para yan sa mamamayan, para yan sa taong bayan. Kaya wala po kaming pagkalito. Naintindihan nyo? Hindi na namin problema kung hindi nyo maunawaan. Hindi po siya para sa inyo, para po siya sa bayan.
Mamaya po, isa-isahin po natin lahat yan. Ito naman po, FPRRD. Muling binanata ng ICC. Anong pakialam nila? When my country was being eaten by drugs and everything, nandito ba sila? Noong panahon ng kahirapan natin dito, nagpatayan tayo dito, where were they? Di ba? Pakialam kayo ng pakialam, hindi naman kayo nakakatulong. Napakaganda po. Matagal na natin sinasabi yan. Sa totoo lang, So yan mga karibin natin, talagang walang humpay, no? Ang paninira, mga propaganda laban po sa mga Duterte, mga karibin natin. At isa gaya nga po ng sinasabi ko kanina, sa bawat isyong lumilitaw, sumisingaw, asahan na po natin na may nakakabit na Duterte yan, mga karibin natin. Lalo na kung nagsisimula yan sa Kongreso. Di ba? Lalo na kung nagsisimula yan sa Kongreso, talagang kahit anong liko niyan, ang bagsak niyan Duterte pa rin po, mga karibin natin. No? Pero wala naman silang nagagawa kasi ang taong bayan po talagang mulat na po, no, sa katotohanan na si Tatay Digong po talaga ang may malasakit, no, at pag-asa sana ng taong bayan kung tuloy-tuloy lang, kaso hindi pwede kasi kailangan palitan, no? O yan mga karibin natin, no, mga lumalabas din na mga balita, no? Talagang grabe itong administrasyong ito, mga karibin natin, na 'di ba, dito kay Kibuloy, mula sa CIF ni BP Sara hanggang napunta dito sa ICC kay Kibuloy, kabit pa rin po ang pangalang Duterte na sinisisi po nila or idinadawit, 'di ba? Talagang makikita mo na yung pattern. Gaya nga ng sabi ni BP Sara, no? Sa mga darating na linggo, mga araw, linggo, buwan, taon, asahan na po natin na marami pa pong paninira ang darating sa kanila. Lalo na sa kanya, especially pa kay BP Sara, no? Well, kahit ano naman po ang gawin nila, nakikita naman po yan sa mga survey, di ba? Kung sino po talagang pinagkakatiwalaan ng taong bayan. O, number 1 na naman po, BP Sara sa presidential. Duterte sa dating Pangulong Duterte sa sa senatorial, no, at Department of Education ni BP Sara pa rin. Kaya naisip ko tuloy, mga karibin natin, kung effective ba yung kanilang mga paninira, no? Effective ba yung kanilang mga ginagawang propaganda? Parang hindi, no? Sana tumigil na lang sila para at least ma-enjoy rin nila, diba, yung kanilang life. Kasi pag ganyan ng ganyan na tira kayo ng tira tapos nakikita nyo sa mga survey, diba, parang ang sakit sa dibdib. Well, anyway, mga karabin natin, lahat naman po tayo may kanya-kanyang reaksyon. I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po sa naging balitang ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa nating reaction video. Yan mga karibin, at huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo, Banat Kapanig TV. Maraming salamat po.